few days ago, binisita natin yung Philippine Embassy sa Riyadh na kung saan nandoon yung MWO, Migrants Workers Office, at saka yung shelter para sa mga OFWs natin na nagkakaroon ng problema. Nakita natin na maayos naman ang pamamalakad nila. Of course, malinis and all, except that walang tao. Kasi nung pumunta kami, holiday, plus prepared sila. Nakalagay pa nga welcome Senator Rapi Tulfo. This time, bubulagayin natin itong mga taga-ubay na MWO naman. Mas maganda yung hindi nila alam. Kasi yun ang request ng marami sa inyo, dapat ng surprise visit. At ito nga po ang gagawin ko. Marami tao kung natatanggap na reklamo na mabagal daw ang proseso. Inabot ng 3 months para makakuha ng appointment upang magsagawa ng contract verification. And then, isa pa, ang balita ko, 4.5 days lang sila nagtatrabaho rito. Napakasarap na ng buhay nila. Sige, mamaya, nakikita nyo. Hello, sir. Magawa lang po ako ng ocular inspection. Balita ko, sir, 4.5 days lang daw kayo open, Monday to Friday, Saturday pa Friday. Ngayon po pinapalo po natin yung government at pag-aramatan na rin. You should be open 5 days. Kasi Friday, that's the only time na yung ating mga OFW pwedeng pumunta dito para mag-transact. Kung anong business meron sila, and then in a half day nyo, well po. So I want you guys to be open hanggang 5 o'clock mamaya. O sige, sir. Bakit 6 o'clock pa sila? Ano nangyari? By number po, sir. Tawagin mo yung boss mo. Boss, masungit at mabagal daw kayo. Sir Rafi, totoo po yun. Isang masungit po yung mga ano nila. Secretary, andito po ako ngayon sa sa Dubai Consulate, sa MWO. Ang reklamo, napakabagal daw, mga matataray, suplada, sungit. At saka, half day lang sila. Di ba, bawal yun, Sek? Kahit na may sistema sa UAE dyan na half day po sa Friday, ay tuloy-tuloy lang po tayo sa Friday because yun po ang civil service regulations. Di ba? Hanggang 5 o'clock kayo. Salamat po, Sek. At saka, bakit 3 months ang appointment for contact verification at 3 buwan magkantay? Magpa-appointment. Bakit? Mahirap po kayo magpa-appointment. Mahirap po magpa-appointment din po. Promise. Yung po concern namin, ma'am, sana po yung mga staff, hindi po sila masusungit. Minsan po sinusungitan nila kami. Magtatanong lang kami, masungit sila. Sana hindi po. Baka naman po karal na si Sir Rafi. Kaya po kayong ganyan. Hindi po. Promise po. Sir Rafi. O yan, bakit wala mga tao? Nasa, Medical naman po ang kasama ko sa JV6, sir. Meron. Oh, 1, 2. Nasa JV6 po ito, PRO kasi itong dalawa. sir. JV6. Sa dalawang jail po yung pinunta. Paano malalaman kung nasa JPC sila? Yung rock. Okay, sige. Hello, magandang umaga po. Oh, walang tao ito. Nasaan yung judge? Ayun nga po yung isang well-off na nasa jail. Kala ko yung dalawa doon, visit. So, tatlo. Tatlo po kaming well-off, sir. Yung dalawa po, nagtigisan ng jail. Tapos Kasi ito, malayo yun. sa ospital. Pwede ba makita ng record na nagbisita na talaga yung mga welfare officer niya? Tapos, meron ba silang accomplishment report para bang sinasabi kung ano yung sino binisita nila, tapos anong status ng binisita Yes, sir. nila? Sorry kasi pwede mo bulakbol. Opo. So, I need the report. Kahapon, 7, ilang oras niya ginawa ito? 2 visit lang. Kinuha lang yung case. Half day, sir. Tapos yung half day, babalik siya rito. Opo. Okay, nakikita nyo na Yes, talaga. nakikita, sir. Lahat ng jail visit na ginagawa nyo as much as possible. Sana meron pakikitang ebidensya yung yung welfare officer na talagang pumunta siya roon, nakausap niya tao, kung pwede picture ng panga niya na para pakita na hindi siya nagbulakbol. Okay. At the same time, para yung mga kamag-anak, halimbawa nagtanong, ano ba nangyari sa anak ko, pwedeng picture pakita na okay siya, nasa kulungan, pero inalagaan namin. Pero for transparency purposes.
Sinadya ko mag-surprise visit. So ngayon gusto ko makita first hand kung ano bang klaseng sistema meron kayo at yung sistema niyo bulok, susungit. Ba't ganun, ma'am? Dapat pasensyoso kayo. Dapat po. Kasama sa trabaho niyo po yun. Kasi kung wala sila, wala kayo Wala dito. rin kayo. Ang nagpapasweldo sa inyo sila. Kami po. Yes. Sige po. Hayaan niyo po, harapin po natin yung complaints ninyong ganyan and gagawan po natin ng mga necessary measures para po at least ma-improve po natin yung sistema po. Pangalawa po, napansin ko na yung appointment system ninyo, bakit ang tagal? 3 months. For contract verification, ang abutin ng 3 months bago makapag-appoint? Sa dami po kasi, usually po, nasa 300 or more po ang nakaschedule niyan, umaabot po ng 500 in a day. So para lang po, mas makontrol po natin, hindi po magtatagal. Kasi mas mahirap po, pumunta kayo dito na walang Teka muna, paano appointment. ba? Okay, pag contract Opo. verification, ano bang ginagawa? Chine-check po yung kanilang kontrata, Okay. yung kanilang Emirates ID. Oh. Siyempre po, unang-una yung kontrata dahil tinitingnan po natin kung tama yung provisions po ng kontra. Kasi gusto po natin ma-ensure, masiguro, ang protection po ninyo at yung mga karapatan na nakasaad po ito sa kontrata. Hindi, tingnan mo na lang, tama. pero gaano kahaba yung proseso? Alam mo, pupunta siya for contract verification. How long would it take? Mabilis lang naman po yung ano. Opo. Gaano Mabilis lang po kabilis? siya. Kaya Ang po ano. mabagal kasi konti po siguro yung staff nyo. Isa pa rin. Isa rin po Isa yun. pa rin po. O, didagdagan natin yung staff ninyo. Yun pa rin po. Kaya po nung Monday po, pumunta ko dito, sabi bumalik ako. Kaya ngayon ako bumalik, Friday. Ang tagal ko na dito. Opo. Kaya maaga pa lang alas 6. Kailan po ang flight ni Mamaya na. Oh, ano po natin Ginawa yan. na po yan. Ano po yan, gagawin po yan ngayon. Dapat mag-alat kayo ng araw na day off ng mga OFWs. Sige po. Baguhin niyo po yung nakalagay dyan sa website kasi nung tingnan namin yung website ninyo, nakalagay Monday to Friday, pagdating ng Friday, half day. Baguhin Sige niyo po po, yun. Malilito yung mga i-discuss. OFWs natin. Opo. Pero sana po, ma'am, maging mabilis. Yun lang po. Kasi pasakit yung pabigat Opo, yun sa mga siguro OFW po, natin. yun po. Yan po yung haharapin namin, gagawan po namin ng paraan pa. Continuous improvement naman po yung ginagawa natin. From time to time, pagka nakita po natin na may kailangan po talaga na gawan ng paraan at i-improve, haharapin po natin yan, gagawan po natin. Yes Sana po. po, hindi lang po yung kaharap si Sir Rafi. Opo, asahan niyo po. Gusto ko makita yung proseso po from start to Sige po. finish. Sa Okay baba. po. Paano yung I-ano po ginagawa? natin kayo. Dito po yung tinatawag yung screening area. Chine-check namin yung ticket, kung may flight talaga, tapos yung Emirates ID. Kasi sometimes, sir, pinipehe kasi yung ticket yun, sir. Ang gagawin natin, kuha ka ng isang tao na taga-check. Tingnan natin yung flight mo, yung ticket mo, isa-isa. Umiikot. Kaysa naman nakaupo sila. Ito sila, sir, may mga number na sila. So, they're waiting na lang po, pumapakan din sa loob, tsaka kung kukuha ng sa loob, papasok sa loob po, sir. Oo nga, naiintindihan ko. Pero paano natin mapabilis na tulad nila, 5 hours, may 4 hours and a half na, 6 hours. Ano suggestion mo? So while waiting, pwedeng screen na, tingnan na yung papel, isa-isa, para at least, hindi na, kung mayroong kulang, pwede na silang ma-advise, and hindi na silang tatagal ng pag-aadvise. O di ibig sabihin, diyan pa lamang dapat sa labas, di yung security guard ninyo, di bigyan nyo ng trabaho. Lagyan mo nila ng opisina sa mall para sa Pilipinas. Sa Pilipinas, may mga satellite office kada mga mall or something. Kasi ito lang ang pupuntahan ng tao. After 5 o'clock, sarado na to. Sino ba ang pupunta dito? Oo nga naman. Yung paglalagay ng satellite office, may balik naman yung... Tinawag ko lang po si Sally. Baka po pwedeng mas padaliin. Mas padaliin. Yun sir, after waiting for so long, pila pa ulit sa labas, mag-aantay pa kami ng resibo. Ano na, releasing na po kasi yun eh. Releasing na po, para hindi na po sila babalik. Release na Bakit lang hindi po. na lang bibigay yung resibo right there and then? Kasama na po dun sa contract verified Hindi po. pwede. po kami. Di ba, galing na sila doon, they waited for so many hours, and then pagdating nila doon na it only took less than 10 minutes, and then pipili na naman ulit dito, para kumuha ng resibo. Ba't di na lang doon ang resibo ibigay? After verification po yun, kasama na po yung receipt. I-release na lang po sa kanila. Wala pa. O, sige. Imulan mo. Dapat mali. Mali. Iniwan na nga ako ng driver namin. Kasama po sa releasing ng ano, naka-attach na po yun doon sa Hindi nga ma'am, eh, Sana pagbayad, ibigay na lang agad. Correct. Ini-encode. Ini-encode Bakit po kasi hintayin yun. pa namin?
Tagal na namin. Iniwan na kami ng driver namin. So, gano'ng katagal ang hintay pag sa resibo? Sir, dumating Sa kami resibo, hindi po 3 namin oras alam. na ako dito. 3 oras, resibo lang. Resibo lang dyan. Hindi nabigay yung resibo niya doon para makapagpunta siya sa OWA. Eh, ilang oras na yung antay niya? Okay po, sige Yes. po. Yung resibo, hinihingi po sa kabila, sa OWA. Yeah, parang yung sabi doon sa loob. Para, ano, Oo, eh hindi pa nabigay sa loob yung resibo. Paano siya Eh, tara makapunta ma'am, sa OWA sabihan doon? natin, ibigay yung resibo. Tara. Ma'am, ibigay niyo na agad yung resibo once nakapagbayad sila. Kalokohan yan. Kailangan ibigay yung resibo once nakapagbayad sila. Release ang resibo. Good. Good. Para hindi sila maghintay doon sa labas. Ganun eh, pinapahaba niyo yung sistema. Release ha. Yay! Thank you! Idol! Kasi tulad nun, kanina, tatlo ata na po sa kulo. 6 o'clock, wala pa siya kumusal. Baka pwedeng free coffee at chocolate, and then yung water. And then siguro yung pang ano, biscuit. Yes po. Di bali po ma'am, magkakaroon ako ng hearing pag-uwi ko sa Pilipinas, sa DFW. Magpapadagdag tayo ng tao para mas mapabilis yung proseso. Sa budget.